Good morning ulit. No? So, ngayon pag-uusapan natin yung rational method in estimating runoff. So, again, this is another process dun pa rin sa hydrologic cycle natin. So, lesson 12. Last time, napag-usapan natin yung evapotranspiration. Ngayon naman, runoff naman tayo. No? So, paano nagiging runoff yung rainfall? No? So, parang magkakabit kasi yan. No? Parang rainfall, runoff na simulation, kunwari, no? Tinitingnan natin kung paano ba nagiging runoff or paano nagiging flow ng isang surface yung bumuhos na ulan. So, ito yung isa sa mga method, isa sa mga pinakasimpleng method, simplified na method. Pero marami siyang in-apply na limitations and assumptions, no? Kaya simple lang siya. So, anyway, pag-uusapan natin yan, paaralin natin yan dito. So, first, define muna natin ano yung runoff, no? Or yung surface runoff. So, nothing more than water running off the land surface. So, parang kung ano yung nag-flow sa surface, yun yung tinatawag natin na runoff. No? So, parang collectively lang, nami-measure natin siya madalas dito sa outlet. For example, ito yung outlet ng river natin. Collectively, nami-measure natin lahat ng surface runoff kasi pupunta naman yan eventually yung mga tubig natin na nahulog dito. So, eventually, pupunta yan dito sa outlet natin. So, madalas na pag gusto mong kunin talaga yung actual na runoff ng isang ulan, i-measure mo siya dito sa outlet. No? So, kung naalala nyo dun sa infiltration na lesson natin, yung sa phi index, kung naalala nyo yung chart na pinakita natin, meron yung chart na yung nasa ilalim is infiltration volume, yung nasa taas naman is yung runoff volume. Okay? Kasi ang concept ng phi index, sinasubtract niya lang yung infiltration sa gross na precipitation, tapos makukuha mo na ngayon yung runoff. So, parang ganun lang din yun dito. No? So, kung yung nami-measure natin dito na tubig is bawas na yun ng mga nag-infiltrate dito sa surfaces natin. No? At saka yung nag-evaporate. So, yun na yun actual na runoff or discharge. Okay? So, yun. No? Collectively, runoff is whatever is running or flowing the surfaces. Tapos, meron tayong tatlong types ng flow: overland, shallow concentrated, and then open channel. So, yung overland, yun yung mga pinakaunang yung mga umulan dito. So, overland or sheet flow, yun yung separate pa yung mga tubig or yung ulan. No? So, nagpo-flow sila as parang sheet flow yung tawag kasi parang ganun yung flow nila. Hindi sila concentrated. No? Parang kunwari, kung sa bubong, yung sa roof natin, yung ulan na nasa roof, pupunta sila sa gutter. So, yung parang ganun yung mechanism ng sheet flow. No? So, yun yung ulan na andun pa sa bubong natin. Tapos, papunta dun sa shallow concentrated flow, yun yung parang gutter na, for example. No? So, yung mga nagpo-flow as overland sheet flow, nagko-combine yan dun sa mga maliliit na mga tributaries. Tapos, yun yung mga tinatawag natin na shallow concentrated flow. No? So, nagko-combine, tapos nagiging isa hanggang sa magjo-join na talaga dito sila sa river. Or yung tinatawag na natin ngayon na open channel flow. Okay? So, galing overland, magko-combine sa mga maliliit na concentrated flow, pero shallow pa rin. Tapos, yung mga maliliit na concentrated flow, magjo-join yan sila papunta dito sa mas malaking ilog. No? So, yun yung tinatawag na open channel flow. Okay? So, yan na yan lahat. Kaya, yun again, nami-measure natin yung actual na runoff pag i-measure natin dito sa outlet part ng river. Kasi yun nga, collectively, nagko-combine naman sila eventually papunta din sa ilog. Okay, so yun yung runoff natin. Okay, so ito yung rational method, Q equals CFCIA. Usually, minsan wala na to no? Hindi pala usually, no? Pero sometimes, hindi na consider yung CF. Pero sa method natin, consider natin, no? CF is ito yung adjustment factor. Kasi yun, malalaman natin mamaya, maraming assumptions yung rational method. No? Ito yung C, runoff coefficient. So, depende ito sa land cover. And then yung I natin is rainfall intensity. And then you have the drainage area. Okay? So, ito yung equation niya. Madali kasing ma-remember yung rational method kasi Q equals CIA lang yan. No? Q equals CIA. So, yun lang talaga yan. No? So, itong additional na factor na CF, dinadagdag lang natin yan para sa recurrence interval or yung sa return period na gusto natin. Okay? So,
Dito tayo sa C. Ang C natin is, ito yun, runoff coefficient for rational method, tsaka meron tayong CF. Ang C na ito, i-consider natin na ganitong equation. Kung makikita nyo, parang summation of CI, AI. Ito yung ginagamit natin, for example, kung ang area natin is hindi siya uniform, no? Pag hindi mo pwedeng ma-represent ng isang C lang yung drainage area, kasi kung makikita mo dito, iba-ibang iba-ibang ano ba tawag dito, land use or land cover na type. So, iba pag pavement, pag ito, no, apartment, industrial, land use to, no? Grass, lawns, iba-iba yung value ng C. So, for example, sa isang area mo, combination siya ng maraming land use dito. So, iba-iba din yung C na magagamit mo, no? So, para makuha mo yung C composite yung tawag dito, C na composite, ito yung equation, no? So, kukunin mo ngayon yung C sa isang area na yan, area 1, mamultiply mo sa area niya. Ito naman, para sa area 2, ibang C din yung, kukunin mo yan, C2 or A2, no? C3, A3. So, magkakaiba-iba sila ng C per area. Tapos, kukunin mo ngayon yung total area nilang lahat, divide mo, makukuha mo ngayon yung C na total. So, parang kumuha ka lang ng centroid or center of gravity. No? So, parang ganun lang yung nangyayari dito. Anyway, pag generally naman paved yung area mo, pwede mo lang siguro hanapan ng specific na isang value lang ng C. No? Pero mas okay pa rin itong ito para kahit na maliit lang yung area, well represented pa rin yung runoff coefficient natin. Okay? So, itong adjustment factor, ito yung CF, yun, depende siya sa recurrence interval or return period. No? So, 10 years, 25 years, 50 years, 50 years na ulan or 100 years na ulan. Ito yung mga ginagamit na adjustment factor. No? So, kung mapapansin nyo, CF equals 1 for 10 years or less. So, ibig sabihin, yung Q equals CIA na equation, wala ng CF, Q equals CIA, yun yung ginagamit natin for return periods na 10 years less than. Okay? So, yung return period or yung recurrence interval, ito yung binibigay natin na classification sa ulan, depende sa probability niya mangyari. No? So, for example, yung 100 years na recurrence interval, parang 100, so 0.0, 1 in every 100 years. So, 1 divided by 100, that's 0.001% probability na mangyayari siya sa isang taon. So, hindi siya likely na mangyayari talaga siya taon-taon. Okay? So, yung 1 year niya na recurrence interval, for example, 1 year, so, ibig sabihin, yung 1 year recurrence yung ulan na may 1 year recurrence interval, so, ibig sabihin nun, mangyayari siya taon-taon, okay? So, 50 years, that's 1 in every 1 divided by 50, that's 2% or 0.2. No? So, 1 divided by 50, that's 0.2. Tama ba? Basta na somewhere there na maliit. Parang pag palaki ng palaki yung recurrence interval mo, paliit ng paliit din yung chance niya, yung probability niya para mangyari taon-taon. Okay? Pero nangyayari pa rin. No? So, yun yung recurrence interval or return period. Okay? So, yun yung ginalagyan natin ng... kaya tingnan nyo, palaki din ng palaki yung adjustment factor. Ibig sabihin, nilalakihan niya din yung Q or yung discharge na for yung mas mataas na recurrence interval. No? Kasi mas malaking event to eh. No? Less likely sila mangyari sa isang taon, pero mas malakas sila. So, yan. Assumptions and limitations. Nung spelling assumptions natin, dapat may P yan. Assumptions and limitations. First assumption, applies to small urban watersheds with drainage areas not larger than 200 acres or 81 hectares. No? So, small urban watersheds. No? So, ito yung application lang ng rational method. Dapat maliit lang na watershed. So, not larger than, so less than 80 hectares or that's 80 times 10,000, that's 800,000 square meters. Parang ganun lang kalaki yung area na dapat, no? Hindi na siya lalaki pa dun. And then, take note na urban watersheds. No? So, urban, yung mga malalapit sa city, no? Ang limitation kasi ng rational method, dapat ina-apply lang siya sa yung medyo maraming impervious na areas. No? Impervious. Kasi ang assumption ng rational method, parang lahat ng ulan nagiging runoff. So, hindi niya masyadong kinoconsider yung nag-infiltrate, kung ano-ano pa. No? Kasi, yun nga, ang assumption na is malaki yung area na impervious. Ibig sabihin, medyo maliit yung infiltration capacity. Kasi impervious, hindi masyadong
nakaka-penetrate yung water, no? Kasi concrete, yun mga paved na areas, kasi urbanized, no? So yun yung assumption na, parang lahat ng ulan nagiging runoff lahat. So yun yung rational method, okay? Kaya applicable lang siya sa small and urban watersheds. Second is the peak flow is assumed to occur when the entire watershed is contributing runoff. So lahat ng ulan na nandun sa watershed mo, naging runoff na yan. So yun yung peak flow, no? Sa lahat ng nandito sa overland, sa sheet flow, lahat niyan kung saan galing, nagko-contribute siya sa yun yung total na pinakamataas niya na flow, no? Peak flow. And then the rainfall intensity is assumed to be uniform over a time duration, okay? So uniform yung rainfall intensity niya. Kung sa nakikita niyo sa equation natin, meron tayong Q equals CIA ay isang value lang, no? So parang in-average mo na yung rainfall mo sa entire duration na uniform na yung intensity. Mamaya i-clarify natin yung rainfall intensity tsaka time of concentration, no? So, and then the last, peak flow recurrence interval is assumed to be equal to the rainfall intensity recurrence interval. So, ito yun, no? Pag 10-year recurrence interval yung ulan, 10-year din yung flood, no? So, ngayon, makikita natin na different yung return period ng flood tsaka ng precipitation, ng ulan. Pero sa rational method, kasi nga ina-assume niya na lahat ng ulan nagiging discharge o nagiging runoff. So, parang pag 10-year recurrence interval na ulan, 10-year din na recurrence interval yung magiging runoff kasi lahat ng ulan nagiging runoff na. So, yun yung mga assumptions and limitations ng rational method. Ngayon, meron lang akong i-clarify kasi ang definition kasi ng kasi ang rational method kasi pag hindi mo makuha yung average na rainfall intensity o yung uniform na rainfall intensity, ginagamit natin is time of concentration. Ngayon, ang time of concentration, ang definition niyan is ang time na makukonsume ng isang tubig dito mula sa pinaka-farthest na hydraulic point hanggang sa umabot siya dito sa outlet, yun yung time of concentration, okay? So, the longest time or the time for water na traveling dito sa longest path papunta sa outlet, yun yung time of concentration. Ngayon, ginagamit natin ngayon yung time of concentration as bilang rainfall intensity na uniform. Pero, gusto ko lang i-clarify na hindi lang isang time of concentration ang gagamitin. Hindi lang yung longest. Ang ginagawa dito sa rational method, kinukuha, kasi di ba ang assumption kanina, ang time of ang assumption ng rational method, lahat ng rainfall, pag nag-contribute na siya lahat ng rainfall sa isang area, nag-contribute siya dito sa outlet, yun yung makukuha natin yung peak runoff. Okay? So, ang kinukuha natin sa rational method, peak runoff lang. So, kailangan mong kunin ngayon yung time of travel ng lahat ng components dito ng ulan. So, hindi lang yung isang time of concentration ng longest flow path. So, minsan kasi parang meron akong napagsabihan kasi na, huwag mong gamitin yung time of concentration na yan kasi iba yan sa rainfall intensity. Okay? Ang gusto ko sabihin kasi, iba talaga yung longest flow path dun sa mismong rainfall intensity lang. Kasi diba, rainfall intensity, yan yung amount lang ng rain per unit time, di ba? So, 5 mm per 5 hours, mga ganun, or 5 mm sa 2 hours. So, ang sa rational method, kailangan mong kunin lahat ng travel time ng tubig na magko-contribute sa peak runoff mo. So, makukuha mo ngayon time lang. Ngayon, since makukuha mo ngayon yung time of concentration ng lahat ng components dito, i-add mo yun lahat ng time of concentration para makuha mo ngayon yung time ng lahat ng travel ng tubig dito. Tapos, hahanapin mo ngayon dito yan sa RIDF na curve. So, ito yung RIDF curve na tinatawag. Meron tayong intensity, tapos meron tayong duration. Sa iba-ibang recurrence interval or return period. So, merong 5, 10, 25, 50, and 100. So, for example lang, nakuha mo na lahat ng time of concentration dito sa lahat. Nakuha mo 60 minutes, for example, lahat. So, tapos magde-design ka kukunin mo yung peak runoff ng 25-year return period. So, yung 60 minutes, hanapin mo dyan dito sa 25. Ang 25 return period natin is nasa third na line. Third line, ito yan. Tapos, ihanapin mo ngayon yung intensity. So, ngayon, makukuha mo na yung I na gagamitin mo sa Q equals CIA. So, ganun lang, no?
So, hindi isang time of concentration lang yung gagamitin, hindi yung sa longest flow path lang, kundi hahanapin mo lahat ng time of concentration, lahat ng ano. So, ang ginagawa ng iba, dinidivide niya ito into sub-basins. No? Sub-basin, ito isang sub-basin, ito naman isang sub-basin, ito isang sub-basin, ito isang sub-basin. Tapos, kukunin mo yung time concentration ngayon ng iba-ibang sub-basin, tapos, i-add mo, makuha mo yung total na time concentration, tapos, dito mo na siya iti-trace. No? Tapos, makukuha mo na ngayon yung rainfall intensity para magamit mo dun sa Q equals CIA. Okay? Pag medyo maliit lang naman na area, ito kasi medyo parang malaking area. No? Pag maliit na area, pwede mo rin i-consider yung, for example, hindi mo siya kayang i-divide ng sub-basins. So, hindi siya ma-divide into smaller sub-basins. Ang gagawin mo, kukunin mo yung time of concentration ng overland sheet flow. So, yung time na sheet flow pa lang, ganun, no? So, meron tayong mga methods dyan. Tapos, kukunin mo ngayon yung time para mag-concentrated na sila, shallow. Kukunin mo ngayon yung time dun sa open channel flow, papunta sa outlet. Kung meron pang presence of pipes or drainage, kunin mo rin yung travel time dun. Tapos, i-add mo yung lahat ng travel time. Tapos, hahanapin mo dito, kunin mo yung rainfall intensity. So, para makuha mo na yung I, meron kang drainage area, meron kang crop coefficient, meron kang runoff coefficient na C, adjustment factor na CF, makukuha mo na ngayon yung Q. Okay? So, yun yung rational method. Again, pwedeng gamitin yung time of concentration kung hindi mo mukha yung average na rainfall intensity, pero kunin mo lahat ng time concentration ng iba-ibang components. No? So, yan. Meron tayong sample problem dito. Meron tayong small urban watershed, area na 70 hectares, and is generally composed of light industrial areas daw. No? So, light industrial areas, calculate the peak runoff equivalent to a 25-year return period sa outlet if the observed rainfall intensity is 5 millimeters per hour. So, ito, meron tayong binigay na 5 millimeters per hour na average na rainfall intensity. No? So, good thing na meron, hindi na kailangan mag-compute ng time of concentration kasi meron nang binigay na rainfall intensity. Kasi medyo mahirap yung medyo tedious yung pagkuha ng time concentration. Kung time concentration yung gagamitin, kasi yun nga, i-consider mo lahat ng tubig na magko-contribute dun sa peak na runoff. Okay? So, equation natin is Q equals CF CIA. Tapos, yun, unahin muna natin yung factors natin, CF and C, kasi may I na tayo, tapos meron na tayong A. So, A, meron tayong 70 hectares, meron tayong I, CF and C na lang yung kailangan natin. So, dito tayo, ang C natin is light industrial areas, dito tayo. Tapos, relatively flat daw, di ba? Generally composed of light areas. So, walang sinabi kung flat ba or rolling or hilly. No? So, ang gagamitin na natin dito siguro, assumption na lang na somewhere dito sa rolling. No? So, rolling, combination naman yan ng hilly tsaka pamunta sa flat. Okay? So, gagamitin natin is or flat yata yung ginamit natin dito. No? Flat na industrial area. So, 0.5. Tapos, meron tayong 25 years na 1.1. Okay? So, hindi na natin ito magagamit since hindi na natin kailangan i-represent ng composite. No? Pwede natin i-represent ng isang value lang. Okay? So, ang gagamitin natin ito is light, tapos flat. I-assume na lang natin na flat, no? Kulang yung given. So, dapat meron tayong generally flat and composed of light industrial areas. Parang ganun. Okay? So, ito na yung CF natin for 25 years. Ito yan, no? 1.1. Tapos, ang light industrial ay 0.5 sa flat. So, meron tayong 1.1, 0.5, tapos ito yung rainfall intensity, naka-meters per hour na. Okay? Kasi ang goal natin dito, makuha yung discharge na cubic meter per second. And then, 70 hectares, ko-convert natin sa meters square or square meters. Multiply lang natin ng 10,000 per hectare. Tapos, yung hour, convert natin sa seconds. Para makuha natin is cubic meter. No? Itong m squared times m, that's cubic meter. Hectares makakancel, hour makakancel. Ang resulta natin is 107 cubic meters per second na amount ng discharge. Okay? So, yan na yun. No? Yan na yun pag calculate ng peak runoff using the rational method. So, again, take note sa mga assumptions and limitations. Kailangan yung pag-aralan yung study area nyo kung swak ba yung rational method. No? And again, ang isa din pala sa limitation nito, peak runoff lang yung makukuha mo. No?
Yung ibang mga methods kasi pag gumagawa ka talaga ng hydrologic model, makukuha mo yung runoff per time series. No? So, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. So, may chart ka na makukuha kung ano yung behavior ng runoff. No? So, yun yung maganda pag nagmamodeling ka. Ito kasi nakukuha mo, peak runoff na. So, yung pinaka-maximum na runoff. Pero hindi mo nakukuha yung behavior niya kung saan siya lumakas, saan siya sumina. No? So, yan lang. Anyway, magagamit pa rin to pag mga drainage design. Kasi peak lang naman yung kailangan mo. So, yun. Pero pag nag-model ka rin yung flood model, for example, floodplain, kailangan mo ng time series. So, iba, hindi mo magagamit sa rational method. So, anyway, yan na yun. Para sa rational method, sana ay nakatulong. Sana ay may mga project na ganito. Yun. Sana yung baliwanag yung pagka-discuss natin. Thank you ulit sa pagsama sa atin dito. And ingat-ingat po kasi maulan. And yun, see you sa next na video upload natin. So, thank you.